Hindi namin siya kasabay kumain ng dinner kagabi. Nainis nga si Madam Marian at binanggit pa nito na nag-uumpisa na naman daw sa bisyo niya si Sir Rafael. Gusto ko man itanong kung anong bisyo yon. Nahihiya naman akong magtanong kay Madam. Baka sabihin niya chismosa ako. Pagkatapos ayusin ang higaan ay muli akong bumalik ng banyo para maligo. Kailangan kong magmadali. 8:00 ng umagang schedule ko sa tutor ko. Ngayon ang first day ng pagtuturo at nakakahiya kung malate ako. Pagkatapos kong gawin ang morning routine ko, halos takbuhin ko ang hagdan pababa. Mabuti na lang at sapat ang naging tulog ko kagabi at alive na alive ako ngayon. Pilit ko din kinalimutan na nangyaring insidente kaninang umaga. Baka nga sa sobrang kalasingan niya nagkamali siya ng pasok ng kwarto. Alam kong lasing ito kagabi dahil nangangamoy alak pa ito kanina. Naabutan ko na sila Madam sa loob ng dining room. Mukhang kararating lang nila dahil wala pang mga pagkain sa pinggan nilang dalawa ni Sir Gio. Good morning po, Madam. Nahihiya akong bati sa kanila. Hanggang ngayon hindi pa rin ako sanay na makasama sila sa iisang hapagkainan. Good morning, Veronica. Ngayon ang first day mo. Excited ka na ba? Agad na wika ni Madam sa akin. Nakangiti ko naman itong sinagot. Kinakabahan po ako, Madam. Sagot ko, napalis ang ngiti sa labi nito sabay titig sa akin. Hindi mo kailangang kabahan, Veronica. Tandaan mo, nandito si Teacher Josh para turuan ka sa lahat ng mga aralin na dapat mong matutunan. Kapag may hindi ka nagustuhan sa mga itinuturo niya, pwede kang magsumbong sa akin at maghahanap agad tayo ng kapalit niya. Casual na sagot ni Madam. Hindi ako nakaimik. Talaga palang may ganon? Kapag hindi ko gusto ang teacher, pwede nilang palitan anytime? And besides, hindi ba't sinabi ko na sa'yo na wag mo na kaming tawaging Madam at Sir? Pwede mo kaming tawagin na tita or tito, or whatever you like. Basta wag ang Madam at Sir, na nabanggit na namin sa'yo noon. Hindi ka na iba sa pamilya, kaya ka nga namin kasama sa hapagkainan na ito. Muling wika ni Madam Marian. Seryosong ekspresyon ng mukha nito habang binabanggit ang katagang yon. Napayuko ako. Nagkakaintindihan ba tayo, Veronica? Starting today, ayoko nang marinig ang Madam at Sir sa tawag mo sa amin. Muling wika nito, dahan-dahan naman akong tumango. Opo, tita, sagot ko. Parang gusto kong lumubog sa aking kinauupuan sa sobrang hiya. Agad namang napangiti si Madam at mukhang nagustuhan nitong pagsang-ayon ko. May choice ba ako? Wala, di ba? Yun ang gusto nila kaya susundin ko. That's better. By the way, sweetheart, umuwi ba kagabi si Rafael? Sabat naman ni Sir Gio. Tito Gio na pala ngayon. I don't know, Gio. I think kailangan na naman natin kausapin ang anak mong yan. Ilang araw lang na nahimik dito sa mansyon, balik na naman sa dating ugali. Sagot ni Tita Marian. Malakas na napabuntong hininga si Tito Gio. Sabay sandok ng sinangag at nag-umpisa ng maglagay ng kaunting portion ng sinangag sa pinggan nilang dalawa ni Madam Marian. Nag-umpisa na din akong maglagay ng pagkain sa pinggan ko nang mapansin ko na ang pagpasok ni Sir Rafael. Hindi pa ito nakadamit pang opisina at mukhang kakatapos lang maligo. Agad itong humalik sa pisngi ng mga magulang. Napansin ko naman ang pagkagulat sa mukha nila Tita Marian at Tito Gio nang mapansin ng anak. Anong oras ka nakauwi kagabi? Sinilip kita kaninang 3:00 ng madaling araw sa kwarto mo, wala ka. Agad na tanong ni Tita. Hindi ko naman naituloy ang pagsubo ko ng sinangag. Sa hindi malaman na dahilan bigla akong kinabahan. Paano kung malaman nila na sa kwarto ko nagpalipas ng gabi ang anak nila? Baka kung anong masamang isipin nila sa akin. 11:00 na po ako nakauwi, ma'am. Napasarap ang kwentuhan namin magkakabarkada sa bar ni Lance. Casual na sagot ni Sir Rafael sa ina. Natigilan naman si tita at matamang tinitigan ng anak. Tumambay sa bar o may kasamang babae? Ikaw bata ka ha, mag-ingat ka. Tumataas ang kaso ng HIV sa bansa. Biglang sagot ni tita. Napansin kong pagbabago ng itsura ni Sir Rafael. Sabay sulyap sa gawi ko. Hindi ko yun pinansin at itinuon ng atensyon ko sa pagkain. Kunwari wala akong narinig. Bahala siyang sabunin ng mga magulang niya. Buti nga sa kanya. Ma'am naman, ang aga-aga eh. Isa pa, malabong mahawa ako sa sakit na yan. Nag-iingat po ako. Sagot ni Sir Rafael sa ina. Tinaasan lang ng kilay ni tita ang anak, tsaka binalingan ng asawa. Kausapin mo yung anak mo.
Ayokong ma-stress sa mga pinagagawa niyan. Wika ni Madam. Agad namang hinimas ni Sir Gio ang likod ng asawa bago hinarap ang anak. Kumusta ang kumpanya kahapon? Marami ka bang natutunan? Tanong ni Tito. Sumandok muna ng pagkain si Sir Rafael bago sinagot ang ama. Sisiw lang ang trabaho, Dad. Alam ko nang ibang itinuro sa akin ni Kuya. Kahit naman lagi ako sa galaan noon. Pumapasok pa din naman ako ng opisina. At may ilan nang natutunan. Huwag po kayong mag-alala. Sisiw lang sa akin ang lahat. Sagot nito sabay subo ng pagkain. Agad namang napangiti si Tito Gio sa isinagot ng anak. Pagbutihin mo para naman matuwa si mami mo. Isa pa, iwasan mo munang tumambay sa bar na yan hanggat hindi mo pagamay ang pamamalakad ng kumpanya. Mag-focus ka dahil hindi basta-bastang responsibilidad ang nakaatang sa balikat mo. Wika ni Sir Gio sa anak. Agad namang ngumiti si Sir Rafael sa ama. Of course, Dad. Hindi po ba't nag-promise na ako sa inyo ni Mami na aayusin ko ng buhay ko? Ito na yon. Promise, magiging magaling akong CEO. At ipagmamalaki ako ng buong pamilya. Sagot nito, masayang tumango si Tito Gio at hinarap ang asawa. Mabuti naman kung ganoon. Gusto ko lang naman na maging responsable kang tao, Rafael. Hindi ka na bumabata at balang araw mag-aasawa ka na at magkakaroon ng mga anak. Sagot ni Tita Marian, hindi ko naman maiwasan ng mapangiti. Bigla ko tuloy na imagine kung ano kaya ang itsura ni Sir Rafael na may karga-kargang bata. Siguro lalo itong magsusungit. Patapos na akong kumain nang biglang lumapit si Ate Maricar at may ibinalita. Madam, dumating na po si Teacher Josh. Imporma nito. Agad namang dumako ang tingin sa akin ni Tita Marian. Hindi ba't 8 a.m. ang schedule mo? Tanong nito. Opo, 7 a.m. pa lang po. Sagot ko habang umiinom ng orange juice. Sinong Josh? Sabat naman ni Sir Rafael. Sa lubong ang kilay nito at mukhang hindi nagustuhan ng pangalang binanggit. Tutor ni Veronica. Ipinakilala na siya kahapon ni Ayan Bella. Sagot ni Tita Marian. Pagkatapos ay binalingan ako nito. Tapos ka na bang kumain ha, Iha? Puntahan mo na ang teacher mo. Wika nito. Tatayo na sana ako sa pagkakaupo nang bigla akong hawakan ni Sir Rafael sa braso. Tinitigan ako nito bago ibinaling ang atensyon sa mga magulang. Gusto ko munang makilatis ang teacher na yan. Baka mamaya kung ano-anong ituturo niya kay Veronica. Wika nito. Gulat naman na napatitig dito ang kanyang mga magulang. Hindi marahil nila inaasahan ang magiging reaksyon ng anak nila tungkol sa tutor ko. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng pagkailang. Lalo na nang napansin kong palipat-lipat na tingin sa aming dalawa ni Sir Rafael nila tita at tito. Wala ka bang pasok ngayon sa opisina, Iho? Baka naman hinihintay ka na ng kuya mo. Ikaw din, baka iinit na naman ang ulo nun. Wika ni tita. Umiling si Sir Rafael at hinila na ako patayo. Wala na akong nagawa pa kundi ang sumunod na dito, na nag-uumpisa na itong naglakad palabas ng dining room, habang hawak-hawak ako sa kamay. Mamayang 10 a.m. pang schedule namin ni Kuya para sa meeting kay Mrs. Shen. Aalis din po ako kaagad bago mag 9 a.m. Sagot nito bago kami lumabas ng dining room. Ay, mana talaga sa akin ang bunso ko. Kung makaba ako, dakala mo aagawan eh. Narinig ko pang sambit ni Tito Gio nang tuluyan na kaming nakalabas ng dining room. Rafael's POV. Hindi ko na pinansin pang sinabi ni Daddy. Alam kong sa kilos ko nitong mga nakaraang araw. May ideya na sila sa tunay na nararamdaman ko kay Veronica. Hindi na mahalaga sa akin yon. Ang importante sa akin makilatis ko kung sino-sinong mga taong makakasalamuha nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may tutor ka na pala? Tanong ko dito. Hawak ko pa rin ito sa kamay habang naglalakad kami papuntang garden. Doon daw naghihintay ang kanyang tutor. Hindi po kasi kayo umuwi, kaya paano ko sasabihin sa inyo? Isa pa galit po kayo sa akin kahapon at... Hindi ko na pinatuloy pang sasabihin ito nang muli akong nagsalita. Anong silbi ng cellphone mo? Dapat tinawagan mo ako. Kapag may bagong mukha kang nakakasalamuha, lalo na kapag lalaki, dapat sabihin mo sa akin. Sagot ko. Napansin ko pang pagkamot nito sa kanyang kilay. Huminto sa paglalakad at hinarap ako. Kailangan pa po ba yun? Isa pa, si Ma'am Ayan Belang nagrekomenda sa kanya. Pumayag din naman si tita. Sagot nito. Kahit na. Dapat pinapaalam mong mga kaganapan na nangyayari sa'yo. Tsaka lalaki pa lang tutor mo. Sagot ko at binitiwan ang kanyang kamay.
Diretso na akong naglakad palabas ng mansyon, habang nakasunod ito sa akin. Pagdating ng garden ay agad kong natanaw ang isang lalaki na nakaupo habang sinusuyod ng tingin ng paligid. Hindi ko akalain nakukuha sila ng ganito kabatang tutor para kay Veronica. Mukhang mas lamang dito ang aakyat ng ligaw kaysa turuan si Veronica ng mga aralin sa eskwelahan. Mabuti na lang at hindi ako umalis ng maaga para pumasok ng opisina. Kung nagkataon, hindi ko man lang namalaya na may ibang lalaki na palang umaali-aligid kay Veronica na siyang iniiwasan kong mangyari. Hindi ko maiwasan na agad makaramdam ng panibugho. Huli na nang mamalayan ko na agad lumapit si Veronica sa lalaki at binati ito. "Good morning, Teacher Josh." Ngiting-ngiti pa nitong wika. Agad na nagsalubong ang kilay ko. Lalo na nang ngumiti ang teacher pabalik kay Veronica. Titig na titig ito sa mukha ni Veronica. Kaya naman agad akong lumapit. "Who are you?" Agad kong tanong. Agad namang napukaw ang atensyon nito at tumingin sa akin. "Hello, Mr. Rafael Villarin. Nice to meet you po. Teacher Josh. Ako pong magiging teacher ni Veronica." Sagot nito sabay lahad ng kamay. Tinitigan ko lang ang kamay na inilahad nito bago sinulyapan si Veronica, na noon ay ngiting-ngiti pa rin, habang palipat-lipat ang tingin nito sa akin at sa kanyang bagong teacher. "Get lost! Hindi ka qualified para maging teacher ni Veronica." Seryoso kong sagot. Agad kong napansin ang pagkagulat sa mga mata ni Teacher Josh habang nakatingin sa akin. Pasimple na din itong binawi ang nakalahad na kamay nang ma-realize nito na wala ako sa mood na makipagkamay sa kanya. "Pero sir, may kontrata na po akong pinirmahan kay Mrs. Ayan Bella at alam na din po ito ni Mrs. Marian Villarin. Katunayan nga po, nagkasundo na kami kahapon na ngayon ako mag-start na turuan si Veronica." Sagot nito. "I don't care about that contract." Malamig kong sagot. Wala din akong pakialam kung anong iisipin nito. Basta ang gusto ko ayokong siyang magtuturo kay Veronica. Mas gugustuhin ko pang wag na mag-aral si Veronica kung lalaki din lang ang magtuturo sa kanya. Hindi pwedeng may ibang lalaking aali-aligid dito. Sa klase ng mga sulyap na ibinibigay ng teacher na ito kay Veronica, alam kong nagagandahan ito sa kanya. "Pero sir, ngayon na dapat ako mag-start. Mabait naman po si Teacher Josh. Tsaka magaling naman siguro siya magturo." Sagot ni Veronica. Matalim ko itong tinitigan. Sasagot pa eh. At ipinagtanggol niya pang lalaking ito. "Maraming teacher dyan na mas magaling sa kanya. Akong personal na magpapahanap ng tutor para sa'yo. Sige na, umalis ka na. Babayaran ko ang naabalang oras sa'yo." Muli kong wika at agad na hinila si Veronica pabalik sa loob ng mansyon. "I think kailangan niyo pong kausapin si Mrs. Ayan Bella tungkol dito, sir. Siya kasi ang nag-recommend kay Veronica and nakapangako na po ako sa kanya na akong bahala sa kanya para maipasa ang paparating na ALS exam." Pahabol na wika ng teacher. Nilingon ko ito at nginisihan. "I don't care about Ate Ayan Bella. Hindi niya nabanggit ang tungkol dito. Ayokong lalaking maging teacher ni Veronica. Get lost!" Malamig kong sagot. "Bakit po ba ang sungit niyo na naman? Okay na nga si Teacher Josh eh." Sabat ni Veronica. Napansin kong lungkot sa mga mata nito. Mukhang gustong-gusto na din talaga nitong matuto at bumalik sa pag-aaral. Inis na napabuntong hininga ako. Muli kong sinulyapan ng Teacher Josh na yon. Muli itong bumalik sa pagkakaupo. Nakatingin sa gawin namin ni Veronica at mukhang nagbabaka sakali pa na magbago ang isip ko. Sa dinami-daming pwedeng kunin na tutor, lalaki pa talaga. Ang daming babaeng teacher sa mundo. "Hahanapan kita ng mas magaling. Wag lang sa lalaking yan." Sagot ko. "Bakit po? Nandyan na nga ang teacher oh. Tsaka magaling daw siya sabi ni Ma'am Ayan Bella kahapon." May halong inis sa boses na sagot nito. Tinitigan ko ito sa mga mata. Lalaki siya at ayokong may ibang lalaki na aali-aligid sa'yo. Direktang sagot ko. "Bakit nga? Noong nag-aaral ako halos karamihan na naging teacher ko mga lalaki. Wala namang problema." Sagot ulit nito. Ay, ang kulit talaga. Hindi ba nito nararamdaman na nagseselos ako kapag may ibang lalaki na lumalapit dito? Lalo na ang tutor na yan. Baka mamaya manyak pang gagong yan. At sa sobrang inosente ng isip nitong si Veronica, baka hindi niya mamalayan yun. At iyon ang ayokong mangyari. Ako lang ang pwedeng humawak at lumapit sa kanyang lalaki. Kahit nga si Elijah gusto kong pagbawalan eh. "Basta, ayoko. Bakit bang dami mong tanong? Halikan kita dyan eh." May pagbabantang sagot ko. Agad na namula ang mukha nito. Binawi ang kamay at umatras palayo sa akin. Pigil naman ako sa inis na nararamdaman ko sa kanya.
Talagang ayaw nito na hinahalikan ko siya. Go back to your room. Aasikasuhin ko yung teacher mo dahil wala pa yatang balak na umalis. Seryoso kong wika. Pinakunot ko pa ang aking noo para mapansin nito na nagagalit na ako. Tahimik naman itong sinunod ang gusto ko at laglag ang balikat na pumasok sa loob ng mansyon. Muli kong nilapitan ng guro at seryosong hinarap. Ako ang magdedesisyon kung sinong pwede maging tutor ni Veronica. Not Ate Ayan Bella or kung sino. Seryoso kong wika sabay senya sa guard na lumapit. Agad naman itong tumalima. Mr. Villarin, hindi ko po maintindihan kung bakit ayaw niyo po sa serbisyo ko. Sa naaalala ko wala naman po akong naging atraso para i-reject niyo ko. Si Miss Ayan Bella ang nag-hard sa akin. At siya lang ang pwedeng magsisanti sa akin. Sagot nito. Naikuyom ko ang aking kamao, kaunti na lang talaga't sasapakin ko ng makulit na teacher na to eh. Bakit mo pa ba ipinipilit ang bagay na yan? Hindi nakatira sa bahay na to si Ate Ayan Bella at nasa poder ko si Veronica. Akong mas nakakaalam kung anong mas makabubuti sa kanya. I hope na ito na ang huli mong pag-apak sa lugar na to. Sagot ko't sinenyasan ng guard na sila nang bahalang magpalabas ng bisita. Tao po akong pumasok sa lugar na to. With approval sa halos lahat ng miyembro ng pamilya nyo. Sir, sana po wag niyo akong bastusin ng ganito. Sagot nito, napangisi ako, makulit talaga. Gusto talaga nitong makipaglapit sa Veronica ko. I will talk to them. And may mga dahilan ako kung bakit ayokong ikaw ang maging tutor niya. Kung may iba ka pang concerns, kay Ate Ayan Bella ka makipag-usap. Sagot ko, Iho, anong problema? Napalingon ako nang marinig ang boses ni Mommy. Nasa likod nito si Veronica at mukhang nagsumbong ito kay Mommy. Kaya pati ang ina ko napalabas ng wala sa oras dito sa garden. Ma'am, sino ba kasi nagsabi sa inyo na lalaking kunin yung tutor niya? Hindi papasa sa akin ang mga ganyang desisyon. Walang paligoy-ligoy kong sagot. Pero iho, nakausap na namin siya kahapon. Magaling siyang teacher at marami na siyang nahandle na case katulad kay Veronica. Bakit hindi natin siya bigyan ng chance para maipakita ang kakayahan niya? Sagot ni Mommy. Agad akong umiling. Tinapunan ko ng tingin si Veronica na noon ay nakatayo sa likod ni Mommy. No! Hindi ako papayag. Sorry Mom, pero buo na ang desisyon ko. Kapag ipilit niyo na siya pa rin ang maging teacher ni Veronica. Hindi ko na natuloy pang sasabihin ko nang sumabat si Daddy. Fine, hindi pasado kay Rafael ang tungkol dito. Well, wala tayong magagawa kundi ang maghanap ng iba. Sabat nito, agad naman akong napangisi. But Gio, sayang ang araw and besides, nag-effort si Ayan Bella tungkol dito. Sagot ni Mommy. Well, kung ipipilit niyo po talaga ang gusto niyo, wala na akong magagawa pa. Nasabi ko na ang gusto ko. Ayokong siyang magtuturo kay Veronica. Yamot kong sagot at agad na naglakad papasok ng mansyon. Tinawag pa ako ni Mommy pero hindi ko na pinansin. Itong kauna-unahang pagkakataon na magtatampo yata ako sa sarili kong ina. Ito rin sigurong kauna-unahang pagkakataon na susuwayin ko ito. Mabilis akong umakyat ng kwarto at pabagsak na nahiga sa kama. May meeting ako mamayang 10 a.m. At tinatamad na naman ako. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Simula nang dumating sa mansyon si Veronica, alam kong marami nang nagbago sa akin. Pakiramdam ko mababaliw ako kapag hindi masunod ang mga gusto kong mangyari. Lalo na pagdating sa kanya. Simple lang naman ang gusto ko. Ayokong may ibang lalaki na lalapit-lapit dito. Sa ngayon yun lang at wala nang iba. Pero mukhang sa pagkakataon na ito hindi yun maibigay ng pamilya ko. Alam kong nagmamadali sila na mahanapan agad si Veronica ng tutor. Pero mas gusto ko sana kung babae na lang. Huwag yung ka-opposite nito. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang marinig kong pagtunog ng cellphone ko. Agad kong tiningnan kung sinong tumatawag. At nang mapansin ko na si Kuya Christian ay kinansel kong tawag. Ayoko makipag-usap kahit kanino. Pakiramdam ko broken-hearted ako ngayon. At may gusto nang umagaw sa babaeng gusto ko. Ipinikit ko ang mga mata ko. Gusto kong magmukmok ngayon sa kwarto. Isa pa gusto ko din pantayan ng teacher na yun at si Veronica. Mukhang natuloy din yata ang pagtuturoan nila. Nasayang lang ang effort ko na kausapin ito at palayasin dito sa mansyon. Rafael, buksan mo ang pinto. Nahinto ako sa pagmumuni-muni nang marinig kong mahinang katok na yon sa pintuan ng kwarto ko. Si Mommy yon at kahit na wala akong balak na makipag-usap kahit kanino, wala akong magawa kundi papasukin ito. Malaking respeto ko sa kanya at mahal na mahal ko siya. Bukas yan, Mom. Sagot ko. Agad namang bumukas ang pintuan at sabay silang pumasok ni Daddy.
Rafael, anak, may sakit ka ba? Tumawag si Kuya Christian mo, hindi mo daw sinasagot ang tawag at message niya. Sagot ni Mami sabay upo sa gilid ng kama. Napailing naman si Daddy habang nakatingin sa akin. Rafael, alam ko kung bakit ka nagkakaganyan. Ikaw talagang bata ka, pwede namang idaan sa maayos na pag-uusap ang lahat. Hindi ka talaga pumapayag na hindi masunod ang lahat ng gusto mo. Sagot ni Daddy, bumangon ako't naupo sa kama. Umalis na si Teacher Josh. Malungkot si Veronica dahil ine-expect niya na mag-uumpisa na ang klase niya today. Pero napaliwanagan din naman kaagad namin siya. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Ayaw mo pang aminin na nagseselos ka sa teacher na yun eh. Sagot naman ni Mommy. Agad naman akong napangiti nang marinig ko na nakaalis na palang Teacher Josh na yon. Nasunod din ang gusto ko. Pero iho, hindi pwedeng ganito palagi. Hindi mo pwedeng bakuran ng bakuran si Veronica. May sarili siyang pag-iisip at gusto sa buhay. Naiintindihan namin ang nararamdaman mo sa kanya. At sana matuto ka din umintindi sa nararamdaman ni Veronica. Hindi pwedeng lahat ng gusto mo ang masusunod. Wika ni Mommy. Napailing ako. Ayokong may ibang lalaki na lalapit sa kanya, Mom. I know na masyado pang maaga para sabihin ko na mahal ko na siya. Pero natatakot akong baka maagaw siya ng iba sa akin. Seryoso kong sagot. Agad na napangiti si Daddy. Sinasabi ko na nga ba, sweetheart eh. Sapul ni Cupid ang puso ng anak mo. Tatawa-tawang sagot ni Daddy. Mahinang hinampas naman ito ni Mommy sa balikat. Hindi lang ikaw nakakaalam niyan, Gio. Ako ang ina at kahit na hindi direktang sabihin ng anak natin ang nararamdaman niya, alam ko yon. Nababasa ko sa mga kilos niya. Kaya nga gusto kong maipagpatuloy ni Veronica ang pag-aaral niya para naman hindi siya matahin ng ibang tao. Alam mong sa mundo na ginagalawan natin maraming mga matang mapanghusga at ayaw kong maranasan yun ni Veronica. I understand, Mom. Hindi ako tutol sa pagkuha ng tutor para sa kanya. Pero wag naman sana lalaki. Ayokong magkaroon ng karibal sa kanya. Sagot ko. Natawa si Daddy at tinapik ako sa balikat. Mag-ayos ka na, hinihintay ka na ng Kuya Christian mo. Pag-usapan natin ang tungkol dito sa mga susunod na araw. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa tutor na yan. Kami mismo ng mami mong maghahanap at sisiguraduhin namin na papasa sa standards mo. At wala nang selosan na mangyayari. Wika ni Daddy. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Veronica's POV. Nangihinayang man pero wala na akong magawa pa. Alam kong hindi matutuloy ang pag-aaral ko ngayong araw. Nakaalis na si Teacher Josh. At kahit labag sa kalooban kong mga nangyari, wala akong choice. Kundi magtiyagang maghintay na makahanap ulit ng bagong tutor. Bakit ba kasi ayaw ni Sir Rafael kay Teacher Josh? Ako naman ang tuturuan ng tao. Pagkakataon ko na sana matuto at makapagpatuloy sa pag-aaral. Sa mga sinabi nito at sa ekspresyon ng muka, kitang-kita ko na ayaw niya talaga kay Teacher Josh. Wala naman akong makitang kakaibang problema kay Teacher Josh. Kung tutuusin, mukha naman siyang mabait. Napaupo ako sa kama. Hindi ko tuloy alam ang gagawin ko. Pinagbawalan na nila akong magtrabaho dito sa mansyon at alangan naman na matulog ako maghapon. Hindi sanay ang katawang lupa ko na walang ginagawa. Nasa malalim akong pagmumuni-muni nang marinig ko na may kumatok sa pintuan ng kwarto. Agad akong tumayo at pinagbuksan. Nagulat pa ako nang makita ko si Sir Rafael. Nakadamit pang opisina at seryoso ang kanyang muka. Himala din dahil nagawa nitong kumatok ngayon. Bigla-bigla na lang kasi itong pumapasok ng kwarto ko katulad ng ginawa kagabi. Magbihis ka, sumama ka sa akin. Agad na wika nito. Nagtataka naman akong tumitig dito. Saan naman kaya kami pupunta? Aalis sila Mommy at Daddy. Mag-isa ka lang dito sa mansyon kaya sumama ka na lang sa office. Marami ka matututunan doon. Muling wika nito. Nagtaka naman ako sa sinabi nitong mag-isa lang ako dito sa mansyon. Ano kaya ang tingin niya sa mga kasambahay, hindi tao? Ibig niyo pong sabihin, may nahanap na kayong bagong tutor ko? Wala sa sarili kong tanong. Nabanggit kasi nito na marami akong matututunan sa opisina. Bakit magtatanong ka pa? Wala na akong time, magbihis ka na, hihintayin kita sa kotse. Masungit nitong sagot tsaka tumalikod na. Naiinis naman akong tumitig sa papalayong figura nito. Nakakainis talaga. Oo at hindi lang naman sana ang sagot sa tanong ko. Saksakan talaga ng sungit. Kawawa naman ang magiging asawa nito kung nagkataon. Agad kong sinarang pintuan ng kwarto at agad na nagbihis ng damit panlakad.
Maong pants at pink na t-shirt na medyo hapit sa katawan ang napili kong isuot. Pinarisan ko ito ng white rubber shoes at LV sling bag na kasama ng nabili ni Sir Rafael noong kumain kami sa restaurant ng kaibigan nito. Agad kong tiningnan ang sarili ko sa harap ng salamin. Kontento ako sa suot ko. Nagmukha akong mamahalin kahit papaano. Malayong malayo sa mga damit na isinusuot ko noon. Siguro itong isa sa mga dapat kong ipagpasalamat sa nangyari sa buhay ko. Sa tulong ng pamilya Villarin, nakatikim ako ng kaginhawaan sa buhay na habang buhay kong tatanawin na malaking utang na loob sa kanila. At alam kong kapag makapagtapos ako sa pag-aaral, matutulungan ko din ang pamilya ko na makaranas din ng kaginhawaan sa buhay. Nang masiguro kong maayos na ang lahat ay agad akong lumabas ng kwarto at diretsong bumaba at mabilis na naglakad patungo sa kinapaparadahan ng kotse.